nagsalita po ang Iglesia ni Cristo. At least so far, ang INC ang mukhang united na religious group, di ba? Kita nyo naman nung sila ay nag-rally, peace rally, 2 million sa Luneta pa lang yun. Nationwide yun, baka nga worldwide pa. Nagtipon-tipon ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo para manawagan na unahin ang kapakanan ng taong bayan at hindi ang i-impeach si VP Sara. Despite na 2 million sila sa Luneta, in-impeach pa rin si VP Sara ng lower house. Na-impeach. 250 mahigit na congressmen ang bumoto ng pabor sa pagtanggal sa vice president natin without reading the articles of impeachment. Ay napakakapal daw nun paanong na-scan yun ng mga kongresista at nag-yes para tanggalin ang vice president sa posisyon. Kumontra ang Senado, pero mukhang hindi pa naman ganun talaga yun ka-absolute, yung pagkontra, kasi naka-archive. Anytime from now, pwedeng hugutin yun, lalo't wala tayong tiwala kay Tito Sen, mukhang anti-Duterte yung isang yan. Obviously, anti-Duterte at pro-Marcos. Naka-archive, nakatabi, naka-file, ibig sabihin pwedeng hugutin kapag sinunod ang utos ng powers that be. At baka ma-impeach pa ang vice president. Kaso mo, hindi natin sure, mukhang tagilid sila. So ito ang kanilang next step, ang mag-appoint ng panibagong ombudsman, at ang target ng bagong ombudsman ay ang SALN ni VP Sara at ang imbestigahan ang kanyang paggastos ng kanyang confidential funds noong unang taon pa lang nila sa pwesto. So, okay, parang sabi nga ni Mangga, plan B yung impeachment, ang plan C ay ipakulong si VP Sara sa pamamagitan ng, 'di ba, ng execution ng bagong ombudsman. Nga pala mga kababayan, si Boying Rimulya ay 7 taon na magiging ombudsman 'yan. So, matatapos na singiwi sa 2028, hopefully matapos ng mas maaga. Kung talagang matapos yung 2028, wag na sanang maghimala ang langit at lupa na ma-extend pa niya ang pag-upo niyang poki ng ina. But si Boying Rimulya will be the ombudsman for 7 years. Alright? And what else nga? Pwede siyang matanggal sa pwesto kung gugustuhin nyo sa pamamagitan ng impeachment o kaya naman ay co-warranto kung hindi talaga siya qualified in the first place. Okay? So I hope huwag magtagal yung isang yan, mukha namang hindi qualified. Lalo't nagsabi-sabi pa siya na hindi gagamitin as weapon for political kineme si VP Sara ang uunahing imbestigahan. Ang tindi ng relevance ng corruption sa flood control projects, nagtatago na nga yung mga pinangalanan, lalo na si Zaldico, na Little Tambi ang tawag, nagtatago na sa ibang bansa. Ang uunahin si VP Sara. Binaba ang Pilipinas dahil sa kapalpakan at mga korupsyon na ginawa, imbes na ayusin ang problema sa baha, o ang mga pinagawang pangkontra sa baha, marurupok, yung iba wala talagang pinagawa, kinurakot lang. Pero ang uunahin ay si VP Sara. Kaya naman po nagsalita ang INC, mga kababayan, and tingnan natin, at least isang grupo, di ba, isang religious group ng mga Pilipino ang nagsalita na kumukontra ngayon sa, teka lang, sa balak gawin sa ating Vice President. Okay? Sandali lang po. Bago natin pakinggan yung video, babasahin ko lang muna yung news. Nga pala, kumusta ang mga Katoliko? Well, alam niyo mga kababayan, hindi ko naman talaga pwedeng tawag dyan, i-underestimate ang Catholic Church. Kasi nung kami ay nag-EDSA, bukod sa mga kababayan nating Muslim, at sana lumabas ang mga ito kung ano man ang masamang balak ng gobyerno ni Ngiwi, matagal na lang pinagbabalakan ng masama si VP Sara. Okay? Pero dahil nga ito may bagong ombudsman at alam naman natin na isa ito sa nagpakulong kay Tatay Digong, 'di ba? May 5 taong allegedly intusan nung babaeng ahas na nag-execute ng pagpapakidnap kay PRRD at pagpapakulong sa dahig, itong inappoint sa ombudsman ang isa doon sa 5 kataong yun. Okay? So,
hindi naman natin matatawaran na ang karamihan din sa sumali sa amin nung nag-EDSA kami nung November ay mga katulad ko ring, 'di ba, mga Katoliko Romano. Alright? Kasi ang iba doon ay mga Muslim, yung iba ay born again Christians. May iba pang mga religious groups na sumama sa amin doon pero ayaw nilang magpa-identify. Matter of fact, hindi sila nag-uniform, hindi sila nagsuot ng kanilang damit na kung ano man yung malimit nilang isuot bilang isang religious group. Nagsuot sila ng pang-sibilyan para nga hindi sila pag-initan. Meron naman po yan. But yun nga, unfortunately, I think ang iglesia ay hindi naman nakiisa sa amin noong November. Nagkaroon sila ng sarili nilang rally nitong nakaraang January. So 2 months after, or in less than 2 months, kasi November kami nag-rally, December, nagpasko, nag-celebrate muna mga Pilipino. Pagpatak ng January ngayong taon, nag-rally po ang INC para manawagan na unahin ang ating kapakanan at hindi yung pamumulitika lang. Despite na 2 million sila sa Luneta pa lang at nationwide yung rally ng INC, inimpeach pa rin si VP Sara, and then napakulong pa si Tatay Digong. So ano kaya yung naging impact nung rally ng INC na pagkalaki-laki? Right? But this time, nagsasalita ulit sila dahil nga dito sa sa pagkakaroon ng bagong ombudsman na mukhang target na naman si VP Sara. Plus, I think ito yung kanilang main objective, ang magsalita patungkol sa lumalala at napakalalang korupsyon sa pagnanakaw ng pera ng mga Pilipino na imbis ilaan sa pagpigil sa pagbaha sa Pilipinas na alam nyo naman nakakasira ng mga ari-arian natin, nakakadulot ng malalang sakit, nagpapahirap sa mga Pilipino dahil nga bakit hindi natin deserve ang binabaha mga ate at kuya. Given yan, nagbabago ang panahon pero dapat ready tayo. Hindi yung konting ulan, baha. Mahigit 3 years na nakaupo itong inutil tapos ganyan, nagmalaki pa na 5,500 flood control projects ang inakompleto. Tapos binangga lang ng barko yung isa, bumaha na ang buong Pilipinas. Okay lang. Anyway, babasahin ko lang sa inyo itong balita at pakikinggan natin din pala. Panoorin batay sa binasang liham ni kapatid na Edwin Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas at nanawagan na mapanagot ang pinakaugat ng pagnanakaw ng daan-daang bilyon piso. Alam nyo, hindi lang bilyon ang ninakaw, trilyon. Saan napunta yung budget ng Pilipinas? 6 trillion ngayong taon. I think almost 6 trillion din last year. Next year, parang 7 trillion ang magiging budget ng Pilipinas. Pinag-uusapan na ngayon kung magkano dapat ang budget. Utang pa ng utang mga ating. At dahil nga nanakaw ang mga pera ng Pilipinas, dito sa flood control pa lang, ang alam ko po, mangungutang din ang men in uniform para maging advance yung kanilang kagamitan. I don't know kung ano pinaghahandaan ng mga kasunduluhan at militar. Pero mangungutang ulit. Hindi pala kasama sa budget ng taong ito or ubos na ang budget at wala nang madukot. Anyway, kailangan daw mapanagot ang pinakaugat ng pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso, trilyon na nga ito sa kaban ng bayan. Ay sino ba ang ugat? Eh di yung inuutil na atin. Yung bangag na dumudugo ang gums, yun, pinakaugat. So, paano mapapanagot ng gobyerno natin, ng pamahalaan, kung sila mismo ay miyembro ng sindikato? Hindi rin makatutulong kung ititigil ang investigasyon ng Senado na nanawagan silang ituloy, right? Lalo pat si Senator Marcoleta, ang isang dating pinagkatiwalaan na mag-imbestiga, pinaltan nga lang. At maging ang ICI kung wala itong transparency. Aba, yung ICI mukhang isususpend nila yung kanilang investigation, mga kababayan. At saka hindi naka-live. So, paano natin malalaman kung may mananagot? Paano natin malalaman kung mababawi pa yung mga ninakaw? Hindi lang ng mga contractors, hindi lang ng mga engineers, kundi ng mga politikong kasabwat. Ay, si Sisa Virus nga, tanggi pa ng tanggi na may insertion siya. Meron pala. 3 billion mahigit ang insertions. Amendments daw ang tawag. Doon sa mga proyektong pagkarami-rami na mahigit 3 billion Risa Ontiveros, magkano ang sayo doon? Wala kang share? Madamot yung mga pinagbigyan mo ng proyekto, yung mga flood control, mga barangay hall, ano pa ang pinagawa niya, kakalsadahan.
Ang damot nila. Thank you na lang, ganon, thank you. Naniniwala kayong walang kickback si Madam Risa doon? Eh, ang sabi nga ng sino ba nagsalita sa Senate, almost all rather, lahat daw ng mga senador ay merong insertions. May mga isiningit, okay, sa ating GAA para magkaroon sila ng projects. Oh, sa mga projects nilang yun, you think wala silang komi? You think hindi nila kasabwat yung mga contractors? Bakit yung pinagawa ni Madam Sisa sa More Interlock na flood control, giba agad? Malasaldi ko Right? Or maladiskaya, kung diskaya ang kinuhang kontrakto. Yung kay Sandro Marcos, na pag-usapan natin, sa Lawag, yung flood control sa Lawag, durog! So halos yata lahat ng pinagawa ng mga politikong to or at sa panahon ni Ngiwi, parang may nabali pang tulay, di ba? May nabaling tulay. Tapos kakasuhan pa nila yung 10-wheeler truck na lagpas daw sa weight capacity ng tulay. Right? Anong tulay nga yun, napabalita na naman kanina. Anyway, pakinggan muna natin mga kababayan ang statement ng spokesperson or ng kapatid na si Edwin Zabala. Okay? Or spokesperson nga ng INC. Pakinggan muna natin mga ate at kuya kung anong kanilang statement na ito. Ito ba ay makakatulong? Ito ba ay magkakaroon ng impact? Yayanig ba ito sa administrasyon ni Ngiwi? I hope this is not lip service mga ate at kuya. Let's listen. Kristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Kristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo.
nananawagan silang ituloy ang investigasyon. You think makikinig ang Kamangyang? Sa tingin ko makikinig ang palasyo ng mga ahas na ituloy ang investigasyon sa mga kinurakot na budget for flood control projects kung bababa sa kakalsadahan ng iglesia. Right? But I have a feeling hindi nila to gagawin dahil alam kong napakalaki ng ginastos rin ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo nung bumaba sila nung January. Hindi mapipressure dito ang palasyo sa statement lang. Hindi sila makikinig. Kaya nga nila tinigil ang investigasyon, papunta na sa kanilang ebidensya. Nabanggit na ang Aguado Mansion kaharap ng Malacanang na pinagdideliveran ng pera. It's just a matter of time, may lalabas, right? Sabi nga ni ating Congressman Mike Defensor, may mga lalabas pa na men in uniform. Maybe yung mga close-in securities or bodyguards ng mga politiko na sila ang mga napag-utusang mag-deliver ng pera, hindi na masikmura, di ba? Or lumakas na ang loob. Kapag kumanta pa ang mga yan, at kapag tumuloy-tuloy pa ang investigasyon sa flood control pa lang yan mga ating. Hindi kaya itong panggigipit nila kay VP Sara ay diversionary tactics nila? Kapag kasi VP Sara ay inimbestigahan at 'di ba hahantingin, yun ang mapag-uusapan eh. Hindi kaya iyan ay pantakip nila sa iskandalo ng flood control projects? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.